Sa sandaling ito, nakita ni Elizabeth si Leping na pumasok at tinanong siya kung ano ang ginagawa nito. Ngunit bago pa siya makasagot, tinanong ulit siya ni Leping kung ano ang tingin niya sa ginawa niyang damit. Hindi naman kaagad nakasagot si Elizabeth dahil sa sobrang pagkataranta, at hindi niya namalaya na lumabas na siya sa ilusyon na ginawa ni Ruth. Sa kanya nasabi na bagay kay Leping ang damit na iyon. Ang mga nakita pala ni Elizabeth ay bahagi lamang ng ilusyon, dahil sa katotohanan, ang tinatanong ni Leping ay kung sa palagay niya ba ay magkakasya na ang damit na ginawa niya para kay Ruth. Hindi na sumagot si Elizabeth at sa halip ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kwarto, naiwan si Leping na nagtataka kung ano na naman ang nangyayari sa kanya. Nang ibaling niya ang kanyang atensyon kay Ruth, nagulat siya nang makita itong halos nahubaran na, at nakikiusap na tigilan na ang ginagawa sa kanya, at nangangako na hindi na niya uulitin ang kanyang mga nagawa. Kinagabihan, makikitang balot ng kumot si Ruth, nanginginig sa takot habang tinatanong ang sarili kung ano ang nangyari sa kanya dahil wala siyang maalala. Ngunit ang takot niya kay Elizabeth ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Naisip pa niya na bilang isang 4-star Demon King, kaya na niyang bumuo ng isang malakas na guild na maipapantapat sa Dark Guild o Sword Saint Guild. Pero sa harap ni Leping at Elizabeth, para lang siyang isang insektong pinaglalaroan ng mga bata, na walang kakayahang lumaban. Pagkatapos maisip ito, muli niyang pinalakas ang kanyang loob at sinabi na hindi siya pwedeng magpatalo ng ganoon kadali kay Elizabeth, upang mas lalo pa siyang makakuha ng benepisyo mula sa legendary hero. Ngunit matapos niyang sabihin ito, napalingon siya sa bintana dahil naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Dito ay nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Elizabeth, na tila binabantaan siya sa kasinenyasan siya na pinapanood niya ang bawat kilos niya. Dahil dito, agad siyang nagbalot muli ng kumot sa sobrang takot. Matapos magtagumpay sa kanyang plano, naalala ni Elizabeth ang pangako ni Leping na walang sinuman ang papayagan niyang mahiga sa kanyang kama sa hinaharap. Dahil dito, napangiti siya, iniisip na ginagamit lamang ni Leping si Ruth upang pagselusan siya at maibalik ang kanyang dating sigla. Ngunit natawa rin siya, dahil kahit isang creator pa si Leping, hindi pa rin ito makontrol ang kanyang emosyon. Sinabi niya sa sarili na pagkatapos niyang mapaalis si Ruth, babalik na siya sa kanyang dating sigla at muling susubukang malampasan ang kakayahan ni Leping. Kinaumagahan, habang humihikab pa si Leping, agad siyang nagtungo sa kwarto ni Elizabeth. Pagdating niya doon, nagulat siya nang makita si Ruth na naglalampaso. Agad niya itong pinigilan at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon dahil mayroon naman silang vacuum robot sa bahay. Idinagdag pa niya na bilang isang bisita, hindi na niya kailangang maglinis. Kasunod nito, tinanong niya si Elizabeth kung bakit hindi niya pinipigilan si Ruth sa ginagawa nito. Naiinis namang sinabi ni Elizabeth na ano ang kinalaman niya sa babaeng iyon, dahil hindi naman niya ito pinilit na gawin ang mga bagay na iyon. Sinubukan namang magpaliwanag ni Ruth at sinabing ginagawa lamang niya iyon dahil siya rin naman ang nagdumi sa lugar kahapon, kaya dapat lamang na siya ang maglinis nito. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na ginagawa niya ito upang makaiwas sa masamang tingin ni Elizabeth, at para na ring pagpapakita ng paghingi ng tawad sa Demon Queen. Pagkatapos nito, tinulungan siya ni Leping na tumayo at sinabing itigil na niya ang ginagawa, at sa halip ay hintayin na lamang siya matapos magluto ng almusal. Sa gayon, makakakain na silang lahat. Habang ginagawa ni Leping ang mga ito, naiinis siyang pinagmamasdan ni Elizabeth. At dahil sa sobrang inis, ibinagsak niya ang kanyang iniinom sa lamesa, pagkatapos ay itinulak niya si Ruth at kinuha ang basahan na hawak nito. Sinabi niya kay Leping na bakit siya nagagalit gayong paglilinis lang naman ng sahig iyon. Kaya sinabi niya na ibigay na ang basahan sa kanya at siya na ang maglalampaso. Naguguluhan naman si Leping sa ginagawang ito ni Elizabeth, kaya sinabi niya na hindi niya siya hahayaang gawin iyon. Galit namang tinanong ni Elizabeth kung bakit. Ngunit mariing iginiit ni Leping na iyon ang patakaran, kaya huwag na siyang magpumilit. Sa huli, binitawan na ni Elizabeth ang basahan, at naglakad na si Leping palayo sa kanilang dalawa. Habang papalayo, sinabi niya na maliligaw muna siya, pagkatapos ay magluluto na ng almusal.
Pagkaalis ni Leping, naisip niya na marahil ay iniisip ni Elizabeth na hindi niya napansin na siya mismo ang gumawa ng tsaa kaninang umaga, ang tsaa na ginawa para sa kanyang buwanang dalaw. Napagtanto ni Leping na baka hindi pa tapos ang regla nito kaya pabago-bago ang mood niya ngayon. Dahil dito napangiti si Leping at naisip na mabuti na lamang at mabilis siyang mag-isip, kaya naiwasan niya ang isang malaking problema ngayong umaga. Samantala, sa lugar ni na Elizabeth, nakangiti si Ruth at sinabi na katulad ng ginagawang pagtrato ni Leping kay Elizabeth, hindi rin niya magagawang mag-isip ng masama laban sa kanyang sister, Elizabeth. Ngunit walang balak sakyan ni Elizabeth ang mga pambobola ni Ruth at tahasang sinabi na ang pagpayag niyang makaalis si Ruth ngayon sa kanilang bahay ay ang huling pagpapakita niya ng awa sa kanya. Idinagdag pa niya na kung ipagpapatuloy pa ni Ruth ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, sisiguraduhin niyang mamamatay ito sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa sinabi ni Elizabeth, muling nanginig sa takot si Ruth at agad na humingi ng paumanhin, saka sinabing aalis na siya kaagad sa araw na iyon. Habang iniisip niya ang sitwasyon, naisip ni Ruth na ang nakakakilabot na opresyon na nararamdaman niya ay hindi na niya makakaya. Kaya sinabi niya sa sarili na, bagamat para siyang nakatagpo ng isang malaking kayamanan sa anyo ni Leping, ang nagbabantay naman dito na parang isang evil dragon ay hinding-hindi niya matatalo. Kaya naisip niya na mas mabuti pang umalis siya bago pa mahuli ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng magluto si Leping ng itlog para sa kanilang almusal. Tinawag niya ang dalawa at sinabing handa na ang egg noodles. Matapos maiabot ang pagkain sa dalawa, tinanong muna ni Ruth si Elizabeth kung pwede ba niyang kainin ang pagkain na ibinigay ni Leping. Naiinis namang sinabi ni Elizabeth na kainin na niya iyon kaagad para makaalis na rin siya. Sa pagpayag ni Elizabeth, agad na kumain si Ruth. Habang kumakain, naisip ni Ruth na ang egg noodles na ito ay walang masyadong maitutulong sa kanyang 4-star Demon King level, kaya nanghihinayang siya na ito na ang huling pagkain na matitikman niya mula sa legendary hero. Nang marinig ni Leping ang kanilang usapan, tinanong niya si Ruth kung desidido na ba siyang umalis. Ngunit bago pa makasagot si Ruth, sumagot na si Elizabeth para sa kanya. Sinabi niya na pagkatapos kumain ni Ruth ng noodles, gagamitin na niya ang kanyang teleportation magic upang paalisin ito sa kanilang bahay. Kasunod nito, naiiritang tinanong ni Elizabeth si Leping kung nag-aalinlangan ba itong paalisin si Ruth. Dahil sa pagkaramdaman ng pabago-bagong mood ni Elizabeth, kaya awkward na tumawa si Leping at sinabing nagpapatawa siguro siya. Ipinaliwanag niya na tinanong lang naman niya iyon dahil baka matulungan si Ruth ni na Elder Boss at Chichi, lalo't tinatangka siyang hulihin ng Dark Guild. Sa pagkarinig nito, tinanong ni Ruth kung ang tinutukoy niyang Elder Boss at Miss Chichi ay sina Elder Boss ng Card Guild at Miss Chichi ng Sword Saint Guild. Hindi naman hinayaan ni Elizabeth na magpatuloy pa ang usapan, dahil agad niyang binara si Ruth at sinabing ituloy na lamang nito ang pagkain at huwag nang sumabat sa kanilang usapan. Idinagdag pa niya na napili na ni Ruth ang kanyang destinasyon kaya hindi na dapat isipin ni Leping ang tungkol doon, napilitang sumang-ayon si Ruth. Ngunit sa loob-loob niya ay napapamura siya. Iniisip niyang lahat ng posibleng dahilan para manatili siya ay naharangan na ni Elizabeth, ngunit naisip din niya na kung aalis na siya, maaari na niyang buuin ang sarili niyang puwersa na kayang tumapat sa Sword Saint Guild o sa Dark Guild. Naiisip din niya na base sa sinabi ni Leping, tila may kinalaman ang lugar na ito sa Card Guild at ang pagkawala ng Sword Saint. Pagkatapos marinig ni Leping ang kanilang usapan, sinabi niya na susundin na lamang nila ang kanilang napagkasunduan. Ngunit bago umalis, tapusin muna nila ang kanilang almusal. Habang kumakain, nilalasap pa ni Ruth ang bawat subo ng pagkain, at naririnig ng kanyang mga katabi ang ingay ng kanyang pagkain. Dahil dito, galit na sinabi ni Elizabeth na masyado siyang maingay kumain. Habang sinasabi ito, hindi niya namamalayan na naparami na ang suka sa kanyang pagkain. Dahil dito, tinanong siya ni Leping kung nagseselos ba siya kay Ruth. Nagulat si Elizabeth sa tanong na ito, at agad na itinanggi ito. Sinasabing hindi siya nagseselos. Hindi ito pinansin ni Leping at sa halip ay tinanong kung hindi ba masyadong maasim ang kanyang pagkain dahil sa dami ng suka na kanyang nailagay.
Dahil dito, napagtanto ni Elizabeth na naparami nga ang suka na nailagay niya. Ngunit upang mapagtakpan ang kanyang pagkakamali, agad niyang ibinaba ang bote ng suka at iginiit na gusto talaga niya ng maraming suka sa kanyang pagkain. Upang patunayan pa ito, sinimulan niyang kainin ang kanyang pagkain. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Leping kung masarap ba iyon. Bagamat hindi makatingin ng diretsyo si Elizabeth, sumenyas siya na masarap ito. Ngunit habang ginagawa ito, lumuluha na siya at tumutulo ang sipon dahil sa sobrang asim ng pagkain. At dahil sa epekto ng malakas na lasa ng suka, pakiramdam niya ay parang nasusunog ang kanyang dila, na tila isang dinamita na handa ng sumabog. Sa huli, hindi na napigilan ni Elizabeth ang nag-uumapo na lasa ng pagkain at tuluyan ng sumabog ang kanyang emosyon. Kasabay nito, sumabog din sa kanyang isipan ang mga alaala nila ni Leping, simula noong una silang nagkita, ang kanilang banggaan, hanggang sa puntong ito ng kanilang relasyon. Naalala niya kung paano inatake niya ang tirahan ni Leping, kung paano siya natalo ng alagang aso nito, at kung paano nagpatuloy ang kanilang relasyon mula sa pagiging magkaaway hanggang sa pagiging magkaibigan. May mga pagkakataon pa na lumalabas silang magkasama sa labas ng mundo at naglalaro ng pagpapalitan ng pamumuno sa mundong ito. Naalala din niya ang mga intensyonal at hindi sinasadyang pagtuturo ni Leping sa kanya, pati na ang kanilang unti-unting paglalapit sa isa't isa. Ngunit naisip din niya na naudlot ang lahat ng iyon nang malaman niya na si Leping ay isang creator, itinuturing na isa sa mga pinakamalalakas na nilalang. Naramdaman niya na wala siyang pag-asa na maging kapareha ni Leping, dahil iniisip niya na ang tingin nito sa kanya ay parang sa isang maliit na nilalang lamang. Gayunpaman, naguguluhan pa rin siya sa kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay totoo ang pag-aalaga ni Leping sa kanya, ngunit bumabagabag sa kanya ang tanong kung mayroon ba talagang espesyal na damdamin si Leping para sa kanya, o kung lahat ng iyon ay bunga lamang ng kanyang ilusyon at masidhing kagustuhan na mapalapit kay Leping. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip na ito, tuluyan nang napaiyak si Elizabeth. Nasabi niya na lang na sobrang asim ng kanyang pagkain. Habang inuulit niya ito, hindi niya napigil ang sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Kaya pasigaw niyang tinanong si Leping, "Kahit minsan ba, minahal mo ako?" Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.